Ito po panuorin po natin tong video na ito. Ops, matindi. Saglit. Ay, saglit. I-ano ko lang i-mute ko lang kasi baka ma-copyright po tayo dun sa tugtog. Pero imagine niyo na lang may tugtog yan. Eh si Minay, ba't may tugtog? Paano, Katsoli? Ganun basta tugtog. Basta may tugtog yan, ha? Sample. Ay, maganda ito. Pastor Kibuloy, may bagong tayo na billboard. Dyan sa Slex. Ang sabi, ito raw ay northbound. No? Tama ba northbound to? But anyway, dyan sa Skyway daw ito ay makikita at madalas actually araw-araw akong dumadaan dyan. So titingnan ko to, no? Pero panuorin muna natin, i-mute ko lang, ha? Ayan. Saan kaya banda ito? Basta ayun. Pastor Kibuloy, wag po kakalimutan. Numero 52. Marcoleta 38. Ayan, ang ganda. 90 bang 90? 90 pag pinagsama mo silang dalawa. Pero wag nyo na isipin yung pinagsama. Basta Kibuloy, Pastor Kibuloy, Marcoleta tandem. Ayan po, nako. Matindi itong pagsasama na ito. Alam nyo, makabuluhan to, ha? Oo. Sige, panuorin muna natin at saka natin bibigyan ng komentaryo ito. Sige, enjoy po natin. Enjoy natin ito. Maganda. Slex northbound. Ayan. Sige. Panuorin nyo lang. Ayan. Patapusin muna natin at bago ko bigyan ng komentaryo. Yun. Eto aglit. Yan. Alam nyo po, napakahalaga ng tandem ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta. Pansinin nyo, nagsasama na po ang pula, dilaw, pink, inodoro, komunista, NPA, mga taga-bundok. Nagsama-sama sila. Kasama na si BBM at saka si Tamba, nagtandem na rin. Di ba? May kahulugan po etong pagtatandem ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta. At alam ko pong naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Malalim po ito. No? Ayaw ko lang i-preempt kung anong ibig sabihin nito. Pero alam natin may common denominator. Sige nga, doon sa mga nakakaalam, ilagay po natin ang common denominator ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta. Ito sa akin, ito nakikita ko. Una, pareha sila na matalik na kaibigan ni PRRD. Pareha sila na talagang kaibigan nila si BP Sara. Parehas yan. Si Pastor Kibuloy ay pastor ng isang malaking simbahan dito sa Pilipinas. Si Marcoleta ay miyembro ng isang malaking simbahan sa Pilipinas. Parehas po silang may black voting. Kayo na po ang mag-isip. Pero ito, isa pa ang pinagkaparehas nila. Common denominator. Si Pastor Kibuloy, kaya ginigipit yan. Before, nakausap namin siya, pinatatahimik siya, pinakakampi sa kabila. Hindi siya pumayag. Actually, hayahay na ang buhay ni Pastor Kibuloy. Dapat. Kung pumayag lang siya, doon sa nanliligaw sa kanya na dapat ay iniwan niya na ang Duterte. Iwan mo lang. Or manahimik ka lang.
Basta wag ka lang makisali. Anong ginawa ni Pastor Kibuloy? Nanindigan siya sa tama, tumayo siya, tinuloy niya ang programa ng SMNI laban sa mga komunista, NPA, at laban sa mga abusado. Pinagpatuloy niya yung gikan sa masa na galit sila. Alam niyo yung gikan sa masa, yan yung plataforma, programa ni PRRD sa SMNI. Yaan ang pilit inawat. Anong ginawa ni Pastor Kibuloy? Tumupi ba? Tanong, natakot ba? Anong ginawa niya? Kinabukasan may gikan sa masa pa rin. Kaya po ginigipit si Pastor Kibuloy. Ganyan din, parehas din kay Marcoleta. Si Marcoleta nanindigan din sa tama. Imbis na sumama siya doon sa duwag ko, dyan sa Young Guns. Hay na buhay nito. Madali na buhay nito. Ha? Pasarap na buhay nito si Marcoleta. Pero ngayon, kinukutsa pa siya ng mga taga-Quadcom sa yung mga Young Guns na yan, yung mga nandiyan. Ngayon, kailangan niya pang tumakbo bilang senador. Sure win na siya dyan. Aalagaan siya dyan. Baka nga may kasama pang yan eh. Alam mo na, di ba? Baka may kasunduan pa yan. Pero hindi pinili yun ni Marcoleta. Kaya para sa akin, napakaganda ng tandem na itong dalawa. At bukod doon sa kanilang common denominator, yung pagkakaisa. Alam natin na grabe ang kalaban ngayon. Silang mga magkakaaway dati, pati nga di umano, mga komunista, NPA, makakaliwa, mga taga-bundok, pinababa na dito. Kahit mali, kinakampihan na nila. Nasa Kongreso, yan ang sinasabi nila Ka Eric, nila Doc Badoy, nila itong mga matatapang nating mga kaibigan, na sila Greco Bellica at iba pa. Mga retired generals, nagagalit sa mga ginagawa ng mga komunista, NPA, dyan sa loob mismo ng Kamara. Nagpapakulong ng pulis. And it's about time na ipapakita ni BP Sara na ang kanyang grupo, sabihin na lang nating grupo, etong may tiwala kay BP Sara ay tunay na may pagkakaisa. Kasi alam nyo, nakikita ko naman, talaga namang may pagkakaisa itong mga ito. May differences sila, yes, of course. Pero pansinin nyo. Pansinin nyo na lang. May adik ba dyan? Sige nga. Di ba? Meron ba sa pamilya nila may negosyo ng drugs? Meron ba sa pamilya nila may negosyo ng nababalitang anomalya ng droga at korupsyon? Sa grupo ni BP Sara. Kasi ang dali magbintang na magbintang eh. Pero yung mga yan, hamunin mo ng drug test yung mga yan. Lalabanan ka niyan. Anong ginawa? Hinamon ng drug test ni BP Sara. Itong Quadcom. Nag-excuses pa. Anong sabi? Mag-take ka muna ng oath. Di ba palusot? Ano nag-take siya ng oath? Meron ba nagpa-drug test? Sige nga, sa mga bashers na manunood nito, meron ba nagpa-drug test? Try nyo, yung team ni BP Sara. Sige, try nyo. Yang sa PDP laban, ito si Pastor Kibuloy at saka si Marcoleta, higit sa lahat, hamunin nyo drug test. I dare you. Hamunin nyo drug test. Di ba? Ba't sa kabila? Hinahamon na ng pulburon test. Wala pa rin. Bingi. Di ba?
It's about time. Kasi alam mo, ang taong bayan, this is public knowledge. Ang taong bayan inaantay ang AFP. Na meron talagang galawan sa background. Pero parang wala pa rin di ba? Alam ko marami sa inyo nadidismaya. Pero, maganda tong tandem ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta. Pag yung grupo nitong dalawang tao na ito, gumalaw, kayang punuhin ang EDSA. Timing lang. Timing sa tamang panahon. I-try nyo nang i-impeach si BP Sara. Parang awa nyo na. I-impeach nyo na si BP Sara. Dahil tong dalawang mama na ito, may makinarya. Nag-aantay lang sa tamang panahon, sa tamang go signal, galing kay BP Sara o kay PRRD. Ang tanungan na lang dito, capable ba? Very much capable. Nakita nyo yan sa Liwasang Bonifacio. At pag sinama ang grupo ni Marcoleta, iba ito. So sana po sumortahan natin itong tandem ni Kibuloy, Kibuloy-Marcoleta tandem. Pastor Kibuloy, Representative Marcoleta tandem. Suportahan natin. At alam naman natin, walang dungis ng droga, walang dungis ng korupsyon, hindi magnanakaw, hindi trapo, hindi mukhang swapang sa kapangyarihan. Kailangan po natin ng mga taong katulad nila, lalong-lalo na po si Pastor Kibuloy. Alam mo, I'll be honest to you guys, hindi po tayo kailangan ni Pastor Kibuloy. Kailangan natin si Pastor Kibuloy. At sinabi ko po, nung nakausap ko po si BP Sara at nakausap namin mga nasa media at ang mga vloggers, si BP Sara, yun po ang sinabi ko. We cannot afford na hindi tumakbo si BP Sara sa 2028. Cancer na po itong lipunan natin. At nung nakausap ko rin si Pastor Kibuloy dati, nung wala pa siyang warrant, yan din ang pakiusap ko. Pastor Kibuloy, takbo ka sa Senado. Kasi kailangan natin yung meron talagang puso para sa bayan. Hindi yung mga trapo na mamimigay ng ayuda dahil meron silang agenda. Meron silang pansariling plano sa buhay. We hope na ikakampanya po natin ang dalawang tao na ito. Malaki po, maniwala po kayo, bibihira po ang politiko or tao, kasi hindi pa naman politiko si Pastor Kibuloy, this is the first time, na darating sa buhay natin katulad ni PRRD, na talaga may malasakit sa kapwa. Nakita nyo naman siguro, ubos ang adik sa kalsada. Nakita nyo yan. Nakita nyo kung paano itinaguyod ni Pastor Kibuloy ang KOJC. Zero corruption. Sa katunayan, si Pastor Kibuloy tulong galing sa sarili nilang pera. Hindi galing sa pera ng taong bayan gaya ng ayuda. Consider po natin, malaking maitutulong ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta at higit sa lahat, yung tandem na yan, mark my word, yung tandem nilang yan will be crucial sa pag-upo sa susunod ni BP Sara. I don't know when, pero yung tandem nila will play a very, very big part sa political history dito sa Philippines. Antay-antay lang po tayo.